Kwentong aswang Pikatong Sosyal. Aswang, aswang, aswang. Narinig kong sigaw ng ilang kabataang lalaki sa isang batang babae. Umiyak ito dahil sa pangboboli ng mga ito sa kanya. Hoy, bakit niyo siya inaaway? Lumapit ako sa kanila at sinaway ang mga bata. Tigilan niyo na nga yan. Di niyo ba nakikitang umiiyak na siya? Galit kong sita sa mga bata. Paano kasi pamilya sila ng mga aswang? Lola niya si Manding Wana, nakilalang aswang dito sa barangay natin. Matapang na sagot ng isang bata. Nainis ako dahil sa narinig ko. Hello, 2025 na may ganito pa ring paniniwala sa lugar namin? Bakit kailangan nilang itanim sa utak ng mga bata ang ganyang kalukuhan? Umuwi na kayo, taboy ko sa kanila. At sa susunod na makita ko kayong binubuli niyo siya, isusumbong ko kayo sa mga magulang niyo. Hindi na sila sumagot at agad namang nagtakbuhan papalayo. Ate, salamat po, ang may paghikbing sabi ng bata sa akin. Walang anuman, sige, umuwi ka na at maggagabi na lalo't nag-iisa ka lang. Baka bumalik ulit yung nag-aaway sa'yo. Tumango ito at napangiti sabay takbo pauwi sa kanila. Mga bata talaga, kung ano-ano ang pinaniniwalaan. Aswang for real? Napabuntong hininga na lang ako dahil sa isang alaala noon sa isang aswang daw. Simula nang masilayan ko nang malapitan ang gwapong mukha ni Terdy, hindi na siya mawala sa isip ko. Naging instant crush ko na siya bigla. Pero di ko ring mapigilan mahiya sa tuwing naalala ko yung muta niya. Kasi simula noon, lagi na akong nagpupulbo at nananalamin para siguraduhin wala akong muta. Kasalukuyan akong nasa sala, nagbabantay sa tindahan at baka bumalik si Terdy. May 10 pisong utang pa yon. Mukhang di pa siya bumabalik para magbayad. Isipin mo yon, ang pinakamayaman sa barangay namin ay may utang sa amin. Vic, anak, may inuutos ako sa iyo, tawag sa akin ni nanay. Gusto ko sanang sabihin si Mudra na Victory na ang itawag sa akin at wag yung Vic. Ayoko ng Vic, lakas kasi makaangol, angkol. Paano Victoriano ang totoo kong pangalan? At junior pa. Kapangalan ko tuloy si tatay na mahilig manood noon ng noontime show ni Busing. Idol niya daw ito kasi kapangalan niya si Busing Vic. Mima kunik lang si Pudra din. Nakita ko si nanay na papalapit, nagbabasa din ako ng Precious Hearts romance na pocketbook. Yun kasi ang usong libangan dati. Hiraman at palitan ng novel. Naabutan ko pa nga may nagpaparinta ng pocketbook. Palibhasa di pa kasi uso ang cellphone noon. Pag naka 32 tin na o 33 tin, sikat ka na sa barangay namin. Parang isang luxury ang magka-cellphone noon, lalo na sa lugar naming liblib. Ano po yun? Ang maikli kong sagot habang patuloy na nagbabasa. Nasa sane na ako at ayokong mabitin. Pwede bang mamaya na lang ako utusan, Nay? Kunin mo ang bote ng Red Horse kina Segundo. 2 kisyon at ako ay pupunta ng bayan para mamili. Segundo ang palayaw ng tatay ni Terdy dahil Filistino disikad ito. Nang marinig ko yun, bigla akong kinabahan. Pinapapunta ako sa bahay nila Terdy para sa basyo ng bote. Sa true lang, nangangamba ako na excited.
Kahit gusto kong makita si Terdy pero ayokong pumuntang mag-isa sa kanila. Sa bahay nila na mga aswang. Seryoso ba si nanay? Dagdag pa na sa scene na ako na binabasa ko at ayaw kong mabitin. Inay, mabigat kaya yun, hindi ko kayang dalhin yung 2 kahon, reklamo kong sagot. Di pa isa-isa mong kunin, dalian mo na at maliligo na ako. Hindi na ako nakasagot dahil dumiretso na siya sa kusina kung saan-saan nandun ang banyo namin. Inis akong bumangon. Mukhang wala na akong magagawa nito. Pagbigla akong nawala at di na nakauwi, kayo ang mananagot. Kahit may takot at pag-alinlangan, napilitan akong maglalakad papunta sa bahay nila. Di ko rin maitago ang pananabik na baka makita kong muli si Crush na nasa bahay nila. Kaya ito, sana. Nakarating na ako. Ito ang unang bisis kong makapunta dito sa malapitan. Natatanaw ko lang ito dati nung maliit pa ako dahil sumasama akong maghanap ng gagamba sa mga kalaro ko at minsan napadpad kami malapit sa bahay ng mga kalaro ko. Kung tutuusin, malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Walang kalahating kilometro ang layo nito. Kaya lang papasok ito mula sa main road. Walang ibang kabahayan, puro bakanting lote lang ang nakapaligid sa bahay. Sa lawak ng kanilang lupain, wala talaga silang magiging kapitbahay. Nilibot ko ang tingin sa lugar. Maganda ang kanilang bahay. Malaki, gawa ito sa bato at may pinturang puti. Bagamat makaluma ang disenyo, hindi maitatago ang karangyaan. Sa unang tingin, hindi naman nakakatakot. Mukhang hindi nga bahay ng aswang. Napaka-sophisticado ngang tingnan. Halatang alaga ang front yard kasi may mga tanim na bulaklak na napapaligiran ng Bermuda grass. Tao po, Mang Gundo. Malakas kong tawag mula sa kanilang gate dahil may kalayuan ito sa mismong bahay nila. Tao po. Patuloy kong tawag, mukhang walang tao o baka tulog dahil napakatahimik ng buong kabahayan. Baka hindi nga nila ako narinig sa loob. Nagpalingalinga ako pag may nangyari talaga sa akin ito, parang walang makakaalam dahil walang ibang tao. Bigla akong kinabahan sa naisip ko. Pag wala pa ring sumagot nito, uuwi na talaga ako. Bahalang magalit si nanay. Paalis na sana ako, bumukas ang malaking mindor ng bahay. Iniluwa ang isang lalaking nakahubad pang itaas. Gulong-gulo ang buhok, halatang bagong gising. Si Terdy. Sino yan? Anong kailangan mo? Sigaw nito, halata ang sobrang pagkainis sa kanyang busis. Naabala siguro ang kanyang afternoon nap. Naglakad pa palapit ito sa may gate. Agad naman niya akong nakita. Rumehistro sa mukha nito ang pagtataka. Iniisip nito kung ano malamang ang ginagawa ko sa kanila. Napatingin ako sa mukha niya. Ano ba yan? Ba't ang gwapo kahit bagong gising? Tsaka bakit wala siyang muta? Ang unfair lang. Anong kailangan mo? Sagot nito. Di ko namamalayang nakatitig na pala ako sa kanya. Diyan ba tatay mo? Hoy, bakit nag-shutter ka porkit kaharap si instant crush na uutal na, sabi niya. Pinapakuha kasi ni nanay yung bote daw ng Red Horse na binili nila kagabi. Ang kabadong sagot ko. Pero di ako sigurado ba't ako kinakabahan. Dahil ba nasa pamamahay ako ng pinanghihinilaang aswang o dahil kaharap ko si Terdy. Binuksan nito ang kanilang bakal at tumambad sa akin ang nakasimangot niyang mukha. Ganito ba dapat sa tuwing makikita ko siya, mukhang laging naiinis?
Nang tuluyang bumukas ang gate, tuluyan ko ring nasipat ang kanyang katawan. Wala siyang suot pang itaas. Kitang-kita ko sa malapitan ang kanyang malapad at makinis na dibdib. Naghumindik ang maganda at pinkish niyang oh my God. At mukhang tutulo na ang laway ko. Nang makita ko ang kanyang abs, ba't ganun? Hulmang-hulma ito sa kanyang tiyan. Ilan ba yan? 6. Napalunok ako nang mapagmasdan ang kanyang tiyan. Kita ang kanyang pusod na may pinong buhok na nakapaligid pababa. Bumalik ako sa tamang wisyo nang sumagot ito. Natutulog pa si Papa dahil lasing pa yon. Nakakunot ang noo nito. Siguro nahalata niyang kanina ko pa tinitingnan ang kanyang katawan. Siguro yung buti pwede ko nang kunin. Masyado pa rin akong distracted. Pasok ka at kukunin ko lang sa likod ng bahay. Hindi pa rin may pinta ang mukha nito. Pero at least mas nilugan nito ang pagkabukas ng gate para makapasok ako sa loob. Dito na lang ako sa labas, baka may aso kayo. Ayokong makagat dito. Dito na lang ako maghihintay. Ayoko nga, iba na rin kasi ang naglalaro sa isip ko, ang daming baka na pumasok. Wala kaming aso. Nahimigan ko pa rin ang inis sa kanyang busis. Tumalikod ito at naglakad. Naiwan ako sa may gate habang tinatanaw ang likod ng papalayong lalaki. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Terdy. Hawak nito sa kanyang dalawang kamay ang kahon ng Red Horse. May nakapatong na ring puting t-shirt sa kanyang balikat. Ayan na yung bote. Pagkatapos niyang mailapag sa lupa ang dalawang kahon. Mukhang mabigat tingnan. Hindi ko ata kayang buhati ng sabay ang dalawang kahon. Salamat ha. Pakisabi na lang kay Mang Gundo, kinuha ko na ang bote. Binuhat ko yung isang kahon na pangiwi ako dahil may kabigatan. May tira-tira pa kasi ang iba. Paano itong isang kahon? Pahabol niyang tanong. Nakakailang hakbang na ako. Babalikan ko na lang, mabigat kasi. Di kayang buhati ng sabay. Paano bakla? Napayat pa, hindi naman nakapagtataka, mahinang pagkasabi nito pero nadinig ko. Biglang uminit ang ulo ko dahil nabibigatan ako sa dala ko. Kaya't agad kong ibinaba ang kahon at humarap sa kanya. Oo, bakla ako pero hindi ako payat, slim lang. Asik ko dito. Alam kong hindi ako malakas pero ang ipamukha sa'yo na mahina ka, nakakabanas. Palibhasa may taglay lang nakapangyarihan kaya malakas. At ganun na lang ang makapanlait sa tulad kong mahina. Pwes, ipapakita ko sa kanya na kaya kong buhatin ang dalawang kahon. Babalikan ko sana ang naiwang kahon nang nakita ko siyang sinusuot ang kanyang t-shirt. Pagkatapos agad dinampot ang isang kahon ng butit, naglakad papalapit sa akin. Ako na lang magdadala nito, baka magkabali-bali pa ang islim mong katawan. Bigla niyang kinuha ang isa pang kahon, bit-bit ang dalawa. Diretso itong naglakad papunta sa direksyon ng bahay namin. Anong nangyari? Naiwan akong gulat ngunit hindi ko mapigilang kiligin ba't siya ang nagbuhat. Matapos ang buhat-buting eksena sa amin ni Terdy, tila lalong tumindi ang nararamdaman kong paghanga sa kanya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili at lagi ko siyang naiisip at pinagpapantasyahan. Kahit kung wala kaming pasok sa eskwela, ako na mismo ang nagboboluntaryong magbantay sa tindahan. Madalas na kasing bumibili si Terdy ng kung ano-ano, nakakapagtataka lang, hindi naman siya ganun dati. At sa tuwing bumibili siya, sinasadya ko talagang magpa-cute. Iwan ko lang kung nahalata niya ang mga ginagawa ko, lalo na kung kami lang dalawa ang nasa tindahan. Pero di pa rin nagbabago ang facial expression nito, parang laging may kinainisan.
Isa sa mga libangan naming magkakaibigan ang maglaro ng volleyball tuwing hapon doon sa bakanting lupa na pagmamayari ng pamilya nila Terdy. Kasama ang matalik kong kaibigan, bakla ding si Mel, at ilang kabataang pinsan. Minsan dumadayo kami sa ibang purok at nakikipagpustahan ng laro. Lagi kaming nananalo. Kasalukuyan kaming naglalaro, nakita kong paparating si Terdy, sakay pa rin ng kanyang motor. Kaya binalik ko talagang mapunta ang bulang malapit sa kalsada para malapitan ko siya ng makita. Tamang pagpapansin lang sana. Kaso nung tinamaan ako ng bula na pasobra ang lakas dahil sa excitement yata, muntik nang mahagip si Terdy. Bahagyang gumiwang ang kanyang motor nang tangkain niyang iwasan ang paparating na bula. Agad itong inihinto ang motor, galit na bumaba. Hoy, kung maglalaro kayo, siguraduhin niyong di kayo makakaperisyo sa dumadaan. Nakatingin siya sa akin dahil ako ang nakita niyang huling tumira ng bula. Hindi ako nakasagot, umurong ang dila ko sa kaba. Kahit gusto kong humingi ng sorry pero hindi ako makapagsalita. Parang napipi ako, narinig kong nagsalita si Mel. Hindi naman sinasadya ni Victory yun. Kasalanan ng bola, bakit napunta sa'yo. Isa din itong baklang to, maiyak-iyak na nga ako. Pinagpipigilan ko lang. Nagagawa pa niyang pilosopihin ang galit na lalaki. Kinuha niya ang bola at sinipa dahil sa inisyon. Hoy, bola yan ng volleyball at hindi ng soccer. Pamimiloso po ulit ni Mel. Butit umalis na at hindi na pinatulan ni bakla. Bigla rin akong nakaramdam ng guilt dahil sinadya ko talaga na papunta sa kanya ang bola. Paano nga akong natumba ito? Para hindi ko ata kakayanin na masasaktan siya dahil sa kalandian ko. Kanina pang gusto kong umiyak dahil sa effect fail na pagpapansin, pinigilan ko lang ang sarili. Nakakahiya naman kung sa harap ng mga pinsan at barkada ako. Baka magtaka ang mga ito sa reaksyon ko. Di ko pa kasi naikwento kay Mel na crush ko si Terdy. Bax, ba't ganyan ang mukha mo? Parang naiiyak ka. Usisa nito. Nawalan na ako ng gana. Nagpaalam ako uuwi kahit kita ko sa mga mukha nila ang pagdududa. Hindi ko na lang binigyan pansin, ang mahalaga makaalis ako. Baka bumalik ulit ang lalaki, ayaw ko muna itong makita. Pagdating ko sa bahay, diretso ako sa kwarto. Doon tuluyang ibinuhos ang sakit at sama ng loob. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikiharapan sa susunod kung magkita man kami. Hindi pa nga nagsisimula feeling busted na ako. Wala na agad akong chance kay Terdy. Galit ito sa akin. Niisip ko palang parang may pinong kurot sa puso ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, pinapaamin ako ni Mel. Bax, anong drama mo kahapon? Huwag mong sabihin crush mo si Terdy. Napatango ako at nagtapat na lang. Naikwento ko sa kanya yung una naming pagkikita at maging yung pagpunta ko sa bahay nila. Naku Bax, mag-ingat ka dyan sa feelings mo. Alam mo naman kung ano ang imahe nila dito sa atin. Napayakap na lang ako sa kaibigan ko. Kung crush ko lang naman siya, siguro mawawala rin itong nararamdaman ko sa kanya. Sana. Matapos ang insidenteng yun, hindi na rin ako sumamang maglaro ng volleyball. Iniiwasan kong makitang dumaraan si Terdy. Hindi na rin ako nagbabantay sa tindahan. Sa ilang araw na pag-iwas, napapansin ni nanay na hindi ako masyadong naglalabas. Minsan napapagalitan ako dahil di ko pinapansin ang mga bumibili. Pero sa totoo lang, miss na miss ko na siya ng sobra. At sa tuwing naisip kong galit siya sa akin, lalo akong nalulungkot. Akala ko nga maglalaho yung nararamdaman ko sa lalaki. Pero bakit tila lumalala?
Sabado muli akong inutusan ni nanay na kunin ang mga buti ng Red Horse sa bahay ni Lamang Gundo. Gustuhin ko mang tumanggi pero wala akong kapani-paniwalang dahilan. Di ko naman kayang sabihin na ayokong makita sa third day na galit ito sa akin. Desidido akong hindi pumunta kaya naisipan kong pakisuyuan ang isa kong pinsan na siya na lang ang kumuha. Palabas na ako ng bahay. Saktong nakita kong papalapit si Terdy sa tindahan namin. Bit-bit ang 2 kahon ng basyo ng bote. Bakit? Talagang mapagbiro ang tadhana kung kailan haggard ang itsura ko saka ko siya nakikita. Ito ang unang beses na nakita ko siya matapos niya akong awayin at pagalitan. Bigla akong napapasok sa loob ng bahay namin. Nanalamin, nagpulbo, dapat wala akong muta. Naghalong kaba at tuwa ang naramdaman ko dahil alam kong nasa labas lang sa aming tindahan ang lalaking iniiwasan ko. Narinig ko ang boses niya, bibili daw. Didma, parang hindi ko pa kayang humarap sa kanya. Pero paano to? Walang ibang magbibenta kundi ako lang. Si nanay naliligo. Hindi pa dumarating ang mga kapatid ko. Kung papatagalin ko at hintayin matapos si nanay baka mapagalitan ako at mabungangaan. Mas ayoko yun. Ayokong marinig ni Terdy na pinapagalitan ako. Mas nakakahiya yun kung sakali. Pabili, wala akong balak lumabas. Sana lang umalis na ito bago pa matapos si nanay. Pero sa kaibuturan ng aking damdamin, gusto ko siyang makita. Miss na miss ko na siya. Vic, pabili, alam kong nandyan ka. Ay alam niya at mukhang walang balak itong umalis. Napabuntong hininga na lang ako. No choice, lakas loob akong naglakad papuntang tindahan. Dinala ko na yung mga bote para hindi ka na mahirapan sa pagkuha. Maya-maya sabi nito. Salamat, mahina kong sabi. Sinadya ko magtago sa likod ng mga nakasabit na kape, gatas at ilang sitserya. Lumipas ang mahabang katahimikan. Galit ka ba sa akin? Napasilip bigla ako sa kanya. Bakit lalo siyang gumwapo? Ilang araw nga lang di ko siya nakita. Bakit mo ako iniiwasan? Hindi pabigla kong pagtanggi. Para ayaw mo kasi akong makita. Di na kasi kita nakikita dito sa tindahan nyo at sa pinaglalaroan nyo ng volleyball, dagdag pa nito. Ay halata bang iniiwasan ko siya pero bakit? Anong pakialam niya? Matapos niya akong awayin ngayon umaas na itong hinahanap ako. Ang labo din. Di daw bakit nagtatago ka sa likod ng panindan nyo? Oo nga pala. Ano kasi nahihi ako sa iyo dahil dun sa nangyari sa may volleyball court. Mahina kong sabi na napakagatlabi na lang. Dahan-dahan akong lumabas mula sa pagkakakubli. Tungkol doon, okay na yon. Mainit lang ang ulo ko noon kaya agad ako nagalit. Animo nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang sinabi niya. So hindi talaga siya galit. Parang tanga lang ako na umiiwas sa kanya ng ilang araw. Wala lang naman pala. Ako lang ang nag-iisip na ganun sa harap. Dagukan ko ang self ko. Napangiti ako, napatingin sa kanya. So friends na tayo? Di ko mapigilang itanong. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Kung walang patutunguhan ito, naramdaman ko. At least gusto ko na lang mapalapit kahit kaibigan lang niya. Bahagya itong tumango at tipid na ngumiti. Mas lalo siyang gumapo sa paningin ko. Dahil ito ang unang bisis na nakita ko siyang ngumiti. Nginitian niya ako for real. Di tuloy maiwasang kiligin dahil sa isang ngiti. Tuluyang nawala lahat ang awkwardness ko sa kanya. Officially magkaibigan na kami. Kahit paano ito na ang simula. Terdy, ano pala? Alanganin kong sabi. Tumingin siya sa akin na nagtatanong ang mga mata. May sayawan kasi sa plaza mamayang gabi para sa fiesta.
Baka gusto mong sumama sa amin as a friend, you know. Gusto ko sana itong yayain at isama dahil alam kong hindi ito mahilig sumali sa mga gawain sa barangay gaya ng sayawan. Pag malapit na ang fiesta sa amin, sunod-sunod ang sayawan. Tila nag-isip siya saglit saka sumagot. Sige, anong oras kaya kayo pupunta? Mga 10:00 ng gabi. Nabuhayan ako ng loob. Buong akala ko tatanggi ito. Napangiti ako ng buong tamis. Sabay na tayong pumunta sa sayawan. Daanan na lang kita mamaya. Angkas ka na lang sa akin sa motor. Hoy, bakit niya ako niyayaya? Napakabilis naman ata. Kanina lang ayoko siya makita tapos hito't nag-offer siya na sasabay kami. Sige, ikaw ang bahala. Pilit kong itinatago ang nabubuhayan at kinilig pa ako. Parang kilan lang pinagpapantasyan kung nakaangkas ako sa kanya at mamayang gabi mukhang matutupad na. Vic, tila nagising ako sa aking pagpapantasya nang marinig kong tinawag niya ako. Yung binibili ko, napakamot ako sa ulo dahil nawala sa isip ko yon. Inuna pa kasi ang kalandian, kanina pa niya nasabi ang bibilhin nito. Nakita ko siyang bahagyang natawa na tila pagkalutang ko. Wag mo kasi akong laging titigan para di ka nakakalimot. Napasimangot ako. Nakita ako ulit siyang ngumiti, marunong pala siyang ngumiti. Dapat lagi siyang nakangiti para lalong nagiging maamo ang kanyang mukha. At least, siya lang ang may maamong mukha na aswang. Inabot ko sa kanya ang binili niya. Iwan ko lang kung sinadya niya hawakan ang kamay ko o sadyang nagkataon lang. Lihim akong napangiti sa pagdidikit ng aming mga palad at nagpaalam na ito. Umalis na siya habang ako naiwan na hindi makapaniwala at kilig na kilig pa rin. Excited akong mamayang gabi. Hindi pa rin ako makapaniwalang sasama sa akin mamaya si Terdy. Di ko mapigilang kiligin ngayong wala pa lang parang hindi na ako mapakali. Sa gumabi na agad, sana gabing-gabi na. Bakla, anong outfit mo mamaya? Tanong sa akin ni Mel, ang best friend kong si Melandro na junior din. Iwan parang lahat atang bunsong anak na lalaki ginawang junior ay matik na nagiging bakla. Share ko lang. For sure, maraming dayong voice doon galing ibang barangay. Dagdag pa nito. In fairness naman sa barangay namin, kahit remote ito, maraming magaganda dito. Kaya pag may sayawan, yung mga kadalagahan, laging niyayaya ng mga organizers panghatak sa mga binata at as income generating activity. Ang kikitain ng sayawan ay mapupunta sa simbahan o panggastos sa darating na fiesta. Sigurado magdidress na lang ako yung nabili natin sa Okay. Sagot ko in fairness din sa pamilya ko. Tanggap nila ang pagiging bakla ko. Suportado nila kasi kahit papano matino at academic achiever ako since bata pa lang. Nakakitaan na ako ng sign and symptoms ng pagiging bakla. Bagamat alam kong disappointed si tatay dahil ang nag-iisang bunsong anak niyang na lalaki at junior pa naging bakla. Sige, hihiramin ko ang make-up ni Ate Andrea para gamitin natin mamaya. Nangingiti at excited ring sambit ni Mel. Ganito kami lagi ni Mel habang may ganitong okasyon o dumadayo sa ibang barangay para makisayawan sa fiesta. Nagbibihis babae kami. Gusto lang namin magpapansin at magpasikat sa mga boys, ganun. Plus, magaling pa kaming sumayaw, lalo na ang ballroom dance. Mel, di pala ako sasabay sa'yo pagpunta sa plaza mamaya. Nag-aalangan sabi ko. Bakit naman? Nagtatanong niya sa akin. Ilagi naman tayong magasamang pupunta sa plaza kasi kasama ko si Terdy mamaya. Aangkas ako sa motor niya. Ano, Bax? Nagulat niyang tanong dahil hindi rin ako makapaniwala. Una,
Ang lalaki sa amin, di ko pa kasi naikwentong opisyal kaming magkaibigan ng lalaki simula kanina. Niyaya ko siya, ayun, pumayag naman at gustong sumama. Sagot ko, wala naman itong nagawa kundi pumayag. Ramdam ko mula sa kanyang pag-alala, huy, sasabay lang ako sa kanya, hindi ako magpapalapa. Roar. Matapos mapagkasunduang sa bahay na lang nila kami mag-ayos at magpapaganda mamaya. Nangingiti akong umuwi sa sobrang excited lang sa sayawan mamaya. Hindi ko rin maiwasan mag-imagine na sumasayaw kami ni Terdy ng isang sweet dance habang nakahilig ang ulo ko sa kanya at siya nakahawak sa biwang ko. Isipin ko pa nga lang naangkas ako sa kanya mamaya, parang gusto ko nang maihi sa kilig. Maliligo ako mamaya ng Bambini Cologne para siguradong mabango. Gabi na. Pagkatapos maligo at kumain, nagpaalam na ako na pupunta sa bahay nila Mel. Suot ang sleeveless black dress na hindi umabot sa tuhod, ang ikli. Nagpaikot-ikot pa ako sa salamin para kilatising at itsura, mukhang bagay naman sa akin. Bago pa umalis ng bahay, halos naubos ang bagong bili kong pink Bambini sa kapapahid sa aking katawan at damit. Bambini kasi ang uso noon, mabango na at mura pa. Naglalagay na sila Mel ng make-up pagdating ko. Mas pinili kong maglagay ng kaunting eyeshadow at eyeliner, kaunting blush on at lipstick. Ayoko ng heavy makeup dahil for sure mabubura lang yun mamaya pag pinagpapawisan na. Tsaka hindi pa ako ekspertong maglagay nun. Nakahanda na kami lahat para pumunta sa plaza pero kanina ko pa iniisip paano pala ako masusundo ni Terdy nito. Gayong nasa bahay ako ni Mel at wala kaming communication sa isa't isa. Ganon kahirap dati, di gaya ngayon na ang bilis na. Bala ko sanang bumalik na lang sa bahay at doon sa labas na lang tindahan siya hintayin. Palabas na sana ako nang marinig namin ang bagong dating na motor. Sumilip sa bintana si Mel, pagkunway narinig ko siya. Bakla, dyan na ang sundo mo. Napangiti ako. Mabilis akong lumabas at nakita ko nga si Terdy. Walang reaksyon ang kanyang mukha pero parang may kakaiba sa tingin niya. Nalalaswaan ba ito sa suot kong dress? Lihim ko naman siyang pinagmasdan, nakasuot ito ng maong pants, fitted na white t-shirt at puting rubber shoes. Ang simple lang pero ang gwapo niyang tingnan. Naku, wag lang sanang umulan mamaya dahil baka biglang maging brown yung suot niyang sapatos. Nahiya pa ako lumapit sa kanya pero nagawa ko siyang batiin. Dumaan ako sa inyo, sabi ng nanay mo, nandito ka daw, sabi nito. Napangiti na lang ako na hindi pa rin makapaniwalang sinundungan niya ako. Bumalik ako sa loob ng bahay para magpaalam. Bak sa alis na kami, kita na lang tayo sa plaza. Bago pa ako tuluyang makalabas, narinig ko ang hindi ko mawari kung seryoso o biro niyang paalala. Ingat ka, Bax, mamaya kainin ka niya. Kabilugan pa naman ng buwan. Oo nga pala, bilog na bilog ang buwan, kaya may liwanag sa labas kahit gabi na. Idi kakainin ko rin siya, magkakainan pa kami, ganting biro ko na lang. Hindi na talaga ako natatakot dahil nanaig ang kilig ko kay Terdy. Kahit isa daw itong aswang, gwapong aswang, pero mga bakla na ngayon ang modern aswang dahil sila ang sumisipsip. Di pa kasi ako nakasipsip pero wait lang naman, aswangin ko kaya si Terdy para makasipsip ako. Pagbalik ko sa lalaking naghihintay, muli kong nasilayan ang kakaiba niyang titig, pero di ko na lang binigyang pansin. Ba't ka nakadress? Nahimigan ko ang inis sa boses niya. Alam mo na mga angkas ka sa motor ko. Kasi gusto ko kasi maging maganda ngayon sa sayawan. Problema nito gusto ko lang naman maging maganda ngayong gabi. Hindi porket friend na kami pwede na niyang sitahin ang outfit ko.
Sino ba dun ang gusto mong pagandahan? Ikaw, gusto ko sanang isagot pero di na lang ako umimik. Angkas na, tahimik na akong sumampa sa kanyang motor. Ito ang unang pagkakataon na makadikit halos ang aming katawan. Nalanghap ko ang kanyang mabangong lingkuran. Hindi ako pamilyar sa panlalaki niyang pabangong mukhang mamahalin, sa bagay mayaman naman sila. Lihim akong nangingiti at kinikilig habang sinisinghot ko siya. Subalit lahat ng yon ay biglang naglaho dahil sa sinabi niya. Kumapit ka sa akin, baka malaglag ka. Lumabas pa yung Kumapit ka sa akin, baka malaglag ka pa. Lumabas pa yung mo. Parang paulit-ulit na naririnig ko ang sinabi nito. Sa halip na kiligin habang nakaangkas sa kanya, nawalan ako ng gana. Inaano ba siya ng ko at yun ang napagdiskitahan niya. Pagdating namin sa plaza, alam kong pinagtitinginan kami o mas tamang sabihin si Terdy ng mga kababaryo ko. Ito ata ang unang bisis niyang pumunta sa sayawan at kasama ko pa. Mukhang alam ko na ang chismis na lalabas bukas sa aming tindahan. Third, hanapin ko lang si Namil sa loob. Nakapwisto kami sa gilid ng simbahan, kaharap lang ang plasang puno ng sumasayaw sa awitin ng Get It Daw. Tumango lang ito. Kaya pumasok na ako sa loob para hanapin si Mel. Mas nauna kasi silang nakarating dahil sa shortcut sila dumaan. Madilim sa loob, tanging liwanag lang mula sa disco lights ang nagbibigay tanglaw. Dikit-dikit dahil lahat ay nagpapamalas ng kanilang galing sa pagsayaw. Nakita ko na si Bakla, nagpapakitang gilas sa paggiling pababa at pataas dahil napapalibutan ng mga kabarangay naming lalaki. Bida yan. Lalapit na sana ako sa grupo nila nang may biglang humila sa akin. Si Joshua pala, kaklasiko. Sayaw muna tayo, Victory. Tatanggi sana ako pero naging mapilit ito. Wala na akong nagawa kundi pagbigyan siya. In fairness, dito marunong at magaling itong sumayaw. Palibhasa, parehas kaming kasali sa school dance troupe. Nagpakitang gilas ito ng kanyang malambot na katawan habang nakadikit at gumiling sa akin. Taray ng giling, steps left and right, up and down. Nadala na rin ako kaya sinabayan ko siya ng bongga. Gumiling din ako. Mas malambot ang slim kong katawan. Dahil na-enjoy na rin ako sa pagsasayaw, naging bigay tudo kami. Nawala na rin ang inis ko kanina dahil sa sinabi ni Terdy, kaya nakaagaw pansin kami. Natuon bigla ang atensyon ng iba sa aming dalawa ni Joshua. Narinig ko pa ang sigaw nilang lower, na pangiti ako at lalong ginanahan. Sayang naman ang pagdidress kung hindi natin ilo-lower. Sa panahong yun, usong-uso ang lower style sa pagsasayaw. Si Joshua naman sumabay din sa paggiling pababat pataas. Spaghetti yan, parang hindi namin alintana. Sobrang lapit at lapit ng aming mga katawan, hataw na hataw sa pagsasayaw. Hanggang sa unti-unting huminto ang music at lumiwanag ang dance floor. Matapos na ang disco music, unti-unti na nag-aalisan ang iba sa gitna ng dance floor. Hinila ako ni Joshua palabas. Habol ang hiningang naglalakad pabalik sa may simbahan nang mahagip ko ang matalim na tingin sa amin ni Terdy. Parang galit. Bakit galit? Nagdadalawang isip ako nang lalapitan ko agad siya o hindi. Sa huli humakbang ako papalapit sa kanya. Kawawa naman, wala siyang kasama at kausap. Nakalapit na ako, wala pa rin itong kibo. Napansin kong umiinom pala siya ng Red Horse. Mukhang enjoy na enjoy ka kanina sa paglo-lower doon sa kasasayaw mo. Tila mainis na bigla niyang nasabi, nakita niya pala ang ginawa namin. Kaklase ko yun si Joshua, hindi ko maiwasang magpaliwanag sa kanya. Kahit inis ako sa kanya, ayokong isipin niya na kalandian ko si Joshua.
Kaya pala nag-dress may pag-uuyam na sabi nito. Abati ka lang, ba't parang bad trip ito dahil ba iniwan ko siya kanina at nakipagsayaw ako, galit ka ha? Galit ka ba? Hindi ko na napigilang ang sarili ko dahil nainis na ako sa pinapakita niya. Tumingin lang ito sa akin pagkatapos tinungga ang alak na kanina pa niya hawak-hawak. Lumipas ang mahabang katahimikan, eksaktong disco music naman ang pinapatugtog ng DJ ngayon after ng ilang sweet music na may bayad. Ang sistema sa sayawan kapag disco music walang bayad. Parang dance for all pero ang sweet dance yun ang may bayad ng 10 piso. May mga dalagang nakaupo sa loob ng sayawan at pwede kang mamili kung sino ang isasayaw mo sa kanila. Pwede ring mag-request ng special dance, yung solo or group kayo na sasayaw sa gitna with your chosen partners. Magbabayad ka lang ng 50. Kapag special dance, walang pwedeng makihalong iba maliban sa iyo or sa kagrupo mo, of course, with your requested song. Most requested song noon ang Hotel California by the Eagles, kaya mahaba sa intro pa lang ang kanta, makakapanligaw na ang lalaki sa dalaga. Gusto mong sayaw ta? Di pa ako tapos magsalita, bigla na lang niya akong hinila papuntang plaza papasok sa dance floor. Habang hawak-hawak niya ang pulsuhan ko, nahagip ng paningin ko si Joshua papalapit sa pwestong pinanggalingan namin. Kumakamot-kamot sa likod ng ulo nito. Nagpatianod na lang ako sa kanya kahit alam kong pinagtitinginan kami, malamang nagtataka sila. Pumisto kami sa gitna ng dance floor, crowded talaga, halos magdikit na kami ng lalaki. Sa simula hindi ako makasayaw ng maayos dahil pagbangon ng kaba sa dibdib ko sa sobrang lapit namin sa isa't isa, lalong nagiinit ang pakiramdam ko. Automatiko akong napatingala, palibasa nasa 6 feet ata ang tangkad nito kumpara sa aking nasa 5'4" lang. Anong sabi mo? Sa akin ka na gumiling, nakita ko siyang nakangisi na, mukhang di na galit. Ano daw? Gusto niyang gilingan ko siya, seryoso? Giling pala ang hinahanap nito, kulang ata sa giling kaya siguro galit kanina, edi pagbigyan. Tumalikod ako sa kanya at sadyang idinikit sa kanyang harapan ang pitan ko, bahala na, at nagsimula na akong gumalaw-galaw. Giling baka mo, please shake my booty and pig. Habang nagpapatuloy sa pagsayaw, napangita ko lalo ng paglingon ko, nakita ko siyang nakangiti. Parang gusto niya. Dahil sa sobrang siksikan pa rin, lalo akong nadidikit sa kanya. Nararamdaman ko namang tila inidiliin pa niya lalo ang kanyang hinarap sa likuran ko. Patuloy ako sa paggiling, hindi dapat ako mapagod, kaya binigay todo ko na ngayong gabi. Giling is the key. Hanggang sa unti-unti na muling nagliliwanag ang dance floor, tanda ng pagpapalit na ng music. Sweet music, hinila ko siya paalis na sana ng dance floor, pero nanatili lang siyang nakatayo. Bagamat di pa rin lubusang maliwanag, naaninag ko ang kanyang mukha, ang gwapo niyang mukhang pawisan, at ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Ayaw ba niyang umalis? Bakit sasayaw ba kami ng sweet dance? Palingon-lingon ako sa paligid, nakita kong ang kaninang punong dance floor ay nabawasan na, siguro nasa 10 na lang kaming paris na naiwan. Gusto ko sanang kumaripas ng takbo at iwanan ito, pero nakahawak siya sa pulsuhan ko nang mahigpit. Confirm, gusto niyang sumayaw kami. Bahala siyang magbayad ng 10 piso. Walang ano-ano ay unti-unting pumapailan lang ang intro ng Hotel California. Parang nakalutang pa rin ako sa tuwing naalala ko ang sweet dance namin ni Terdy. Sadyang hindi ko lang akalain na makakasayaw ko siya, o mas tamang sabihin hindi ako makapaniwalang isinayaw niya ako. Kaya't hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka crush din niya ako.
Well, hindi naman sa pagmamayabang, gwapo daw ako, sabi ng nanay ko. Sabi-sabi nga sa barangay namin na magaganda kaming magkakapatid. Magaganda, mas maganda pa ako sa mga kapatid ko. Agad nilang sasabing mukha akong babae, hindi naman sa pagiging boastful ko. May mamayabang din ako kasi kahit probinsya ako lumaki, makinis ang balat ko. At ang banggit pa ng mga matatabil na dila ng mga kapitbahay, kung naging totoong babae nga daw ako, mas maganda pa ako sa mga kapatid ko. 4 kaming magkakapatid. Ang aming panganay na si Ate Chris na sa Maynila, may asawa na. Samantalang ang pangalawa ay nasa kabilang bayan at graduating ng BS Education. Nasa halos 6 na taon na ang agwat namin ni Ate Ann dahil ang naririnig ko sa tuwing may inuman sa bahay at nalalasing si tatay. Gustong-gustong magkaroon na ito ng anak na lalaki. Kaya pilit na humahabol kaya naging menopause baby ako. Pero habang lumalaki ako, nakakakitaan nila ako ng pagiging malambot. Siguro environmental factor ang isang dahilan bakit ako naging bakla. Dahil puro babae ang nakikita ko sa bahay. Kilos babae ang nagagaya ko. Alam kong disappointed si tatay dahil ang inaakala niyang tanging anak na lalaki ay di niya akalaing magiging babae rin. Pero pasalamat din ako dahil kahit kailan hindi ako napalo o pinagbuhatan ng kamay ni tatay. Pagkatapos ng klase, agad akong nagtungo ng isang computer shop sa aming bayan ng Dolores. Pagtingin ko sa suot kong relo, malapit nang mag-alas 6 ng gabi. Bigla akong kinabahan dahil hanggang 6 lang ang huling biyahe ng tricycle papunta sa barangay namin. Pero dahil sa kagustuhang ma-burn na ang bagong paboritong kanta, hinintay kong matapos. Pagsilip ko muli sa orasan, malapit na mag 6:30. Pagkatapos lakad takbo ako papunta sa paradahan ng tricycle, nagbabaka sakaling may biyahe pa. Nanlumo ako nang makarating na wala akong naabutang sasakyan. Bigla akong nangamba. Sa kalandian ko mapapahamak ako. Paano ako nito uuwi? Kulang-kulang 1 oras ang biyahe sa barangay namin. At kung maglalakad ako, delikado dahil mag-isa lang ako. Lihim na lang akong nanalangin na sana may kabarangay pa akong nasa bayan para makiangkas kung maghahanap ako ng tricycle para sa espesyal na biyahe. Sisingilin ako ng 50, di kasya ang pera ko dahil nagbayad ako sa pagpapaburn ng CD. Pero naisip kong sa bahay na lang ako magbabayad. Ngunit kalahating oras na akong nag-aabang, wala pa rin akong makitang tricycle. Nagsimula na akong kabahan dahil mag-isa lang ako sa paradahan. Sa kaibuturan ko, nagbabaka sakaling susunduin ako ni tatay. Pero bigla kong naalala na hindi pala nila alam na hindi pa ako nakauwi. Nagsabi sila kanina na pupunta sa kabilang barangay para sa 40 days ng isa naming kamag-anak. Tiyak mainuman doon at gagabihin sila sa pag-uwi. So wala talagang nakakaalam na hindi pa ako nakakauwi. 8:00 na ng gabi. Naiiyak na akong nakaupo, nilalamig at nag-isa sa paradahan. Niyakap ko ang aking sarili habang nakayuko ang ulong nakalapat sa tuhod dahil sa frustration. Tiniis rin ang kagat ng mga lamok. Hindi ako pwedeng umalis dito dahil baka hanapin at sunduin ako bigla ni tatay. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang paparating na motor. Napaangat ako ng tingin. Nasilaw sa ilaw na nanggagaling sa headlight. Sa una di agad makita at makilala ang bagong dating dahil sa nakakasilaw na ilaw. Pero lahat ng kaba ko kanina'y lahat napawi nang marinig ko ang pamilyar na boses. Bakit ka ginagabi? May inis na sabi ni Terdy na parang magulang na naninita ng anak na late umuwi.
Pinahid ko ang luha sa mukha ko, di ko mapigilang mapangiti, pero bakit siya nandito? Klarong-klaro na ngayon ang kanyang seryoso ngunit gwapo pa ring mukha. Bakit parang nag-alala ito? Paano niya nalamang nandito ako? Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang isang kong kamay para alalayan akong tumayo. Napaiktad ako bigla nang maglapat ang aming mga balat dahil may kakaibang sensasyong bumalot. Agad akong kinabahan at bumilis ang tibok ng puso ko. Di ko kasi naabutan yung last trip, may ginawa pa kasi ako sa computer shop Maraming tao. Mahina kong pagpapaliwanag sa kabila ng biglang pag-init ng ulo ko. Ano ba yung kantang pinaburn mo na hindi makapaghintay at pinilit mo talagang magpagabi? Napaawang ang labi ko dahil sa gulat at pagtataka. Bakit niya alam na nagpa-burn ako? Akala ko pauwi pa lang siya, ginabi din at sadyang nagkataon lang na nadaanan niya ako. Napatingin ako sa seryoso niyang tanong at seryoso niyang mukha. Nakasampa na siya sa kanyang motor. Bakit mo alam? Mukha lang akong timang. Yung tinatanong ka pero sinagot mo ng pabalik tanong. Angkas na, madiing utos niya ng pasungit naman. Agad akong lumapit sa kanyang motor at sumakay sa likuran. Muli kong nalanghap ang familiar niyang pabango bagot. Bango talaga nito. Ganito ba kabango kapag aswang? Char. Habang inaamoy-amoy ang kanyang likuran at batok, hindi ko maiwasang makonsyus sa amoy ko. Lalo't gabi na, may bisita pa rin kaya ang bambini? Kumapit ka, anya. Lihim akong napangiti at pinulupot sa kanyang biwang ang dalawa kong braso. Hindi ito ang una kong angkas sa kanya, pero ito ang unang bisis na nakapulupot sa kanya. Pero bakit wala nga pa siyang dalang bag? Hindi ba siya galing school? Pero naka-uniform naman siya. Agad ko namang iwinaksi ang mga katanungan ko dahil umaapaw sa kilig. Kung kanina labis akong nangangamba pero ngayon masaya ako. Parang savior lang ang pig ni Tardy, mas lalong tumindi ang paghinga ko sa kanya. Habang nagbibiyahe wala kaming imikan. Madilim ang kalsada, tanging tunog ng mga kuliglig na humahalo sa tunog ng kanyang motor ang maririnig. May kaunting liwanag din ang buwan at ang bituin ay kislapan. Maya-maya pa, mapayapa ang gabi. Parang ang sarap matulog lalo't nakahilig ako sa likuran ni Terdy. Feel na feel ko ang pagyakap sa kanyang malapad na likod. Ang kanyang natural na init na nakatulong para labanan ang malamig na simoy ng hangin. Walang ano-ano'y biglang napahinto ang motor dahil sa in fact, muntik akong malaglag. Butit nakakapit ako sa matigas niyang biwang. Magtatanong na sana nang mapansin ko ang isang itim na bagay sa harapan namin. Nang maitutok ang ilaw ng sasakyan, bumulaga ang isang itim at napakalaking aso. Hindi pangkaraniwang ang laki nito. Nakaharang sa kalsada. Kaninong alaga ba to? Nakakatakot ang itsura. Kitang-kita ang mga matang nitong tila nagliliyab na parang apoy dahil natatamaan ng ilaw. Pakiramdam ko'y pinagmamasdan kami dito. Third, yung aso baka nababahala kong sabi. Hindi ko pa rin masabing baka kagatin o lapain kami dahil hindi naman ito nagpapakita ng pagiging agresibo. Parang nakatingin lang ito sa amin. Pinag-aaralan kami. Hindi siya umimik at muling binuhay ang kanyang motor. Balak niya bang sagasaan ng aso? Kahit nakakatakot ito pero nakakaawa din. Sa muling pagsulyap ko nakita kong tumakbo na ito sa madilim na bahagi ng kalsada. Ang kanyang itim na kulay ay humalo sa dilim at tuluyang naglaho. Di ko makita ngunit narinig ko pa ang mga kaluskos nito. Huwag ka nang lumabas ngayong gabi sa bahay niyo. Habilin niya sa akin matapos akong maihatid. Buti na lang wala pa si nanay.
huwag na huwag kang lalabas, may diing pag-utos na sabi ni 3rd.